Ngayon, ano ba yung mga kailangan para makapag-livestream kayo or recording gamit ang King Sound Card? So, unang-una, syempre, kailangan nyo ng cellphone na gagamitin nyo sa inyong pang-livestream mga Lodi. Then, another phone na gagamitin nyo naman para makapag-play kayo ng music, ng YouTube. So, kailangan nyo ng isang phone para doon kayo magpe-play ng mga karaoke nyo. Then, syempre, hindi mawawala yung earphone or monitoring device of your choice. So, pwede yung existing na earphone nyo ngayon, basta wired siya. Pero, kung naghahanap kayo ng best na pwedeng i-pair dito kay King Sound Card or any sound card in general, na I suggest na go for in-ear monitor, no? Katulad nito ni CCACRA. So ito ilalagay ko rin to sa yellow basket and napakabisa niya mga Lodi. Ito yung lagi kong ginagamit na earphone. Ngayon, proceed naman tayo sa setup nitong King Sound Card. So para hindi kayo malito, magsimula tayo sa microphone. Pag na-setup nyo na yung microphone nyo na ganyan, connect nyo na dito sa mismo microphone port niya. Kuhanin nyo yung cable ng microphone, yung kabilang dulo niya. Hanapin nyo dito, may label naman dyan, nakasulat mic. So alin sa dalawa dyan, tusok nyo lang and ayan, connected na siya. So meron na tayong mic papunta sa sound card. Ngayon, yung sound card naman papunta dito sa ating cellphone na gagamitin sa live stream. So kunin nyo yung live cable na kasama nung King Sound Card. May nakasulat dyan. Yan, live 1 and live 2. So parehas lang yan mga idol. For the simplicity, diba? Dito lang na tayo kukonect sa live 1 na lang. Itong cable na to, tusok natin dun sa saksakan ng earphone nung gagamitin natin na pang live stream. Meron na tayong device mula microphone, dumaan ng sound card, then sound card papunta naman sa cellphone. So okay na yung connection natin. Ngayon, sa monitoring naman mga idol, paano natin maririnig yung live stream natin? So kunin nyo yung earphone of your choice. Hanapin nyo naman dito sa sound card yung monitor. So yung monitor na yan mga idol, dyan nyo itutusok yung cable nung inyong earphone, no? So connected na. Meron na tayong mic, dumaan sa sound card. Sa sound card, lalabas siya dito sa ating earphone, makakapag-monitor tayo. Then meron na rin tayong signal papunta doon sa ating cellphone. So buo na yung connection natin, no? Ngayon, ang sunod naman nating i-connect is yung phone na gagamitin natin para makapag-play tayo ng music dito sa King Sound Card. So kunin nyo yung cellphone nyo na yun, pumunta kayo sa setting, punta kayo sa Bluetooth option, and huwag nyo kalimutan na i-press ang Bluetooth button dito. So ito yung Bluetooth button ng King Sound Card. So i-on nyo lang yung Bluetooth nyan. Pag naka-on na siya, once na para lang kayo nagpe-pair ng speaker, so hanapin nyo lang yung King Sound Card na name. So pag na-pair nyo na siya, so yun yung name ng King Sound Card natin. So connected na yan. Kung ano man yung ipe-play nyo sa Spotify nyo or sa YouTube nyo, ayan, King Sound Card, lalabas na yan dito mga Lodi. So ganun na ang kanyang connection, no? Para sa Bluetooth nung phone natin na gagamitin for background music. And ngayon naman naka-top view tayo mga idol para mas makita nyo kung paano or ano yung mga ginagalaw natin dito kay King Sound Card. So magsimula tayo dito. Mic volume, syempre, para sa volume ng ating microphone. So pwede nyong hinaan, pwede nyong lakasan yung inyong microphone. Then syempre, yung kabila is music volume. So kung may nagpe-play kayo dito, so siya yung music volume, no? So yun. Alam nyo na yan. Ngayon, punta naman tayo sa gitna. So, itong output volume, yan yung magsasend kung gaano kalakas yung papunta sa live stream nyo. So, usually, sagad nyo yan. Pwede kayo mag-start ng kalahati. Pero dito kasi sa phone ko, yung sagad, yun yung magandang sound para sa kanya. Then, ito namang input, ito yung volume ng ating earphone. So, kahit hinaan nyo yan, hindi hihina yung papunta sa live stream. Ang hihina lang is yung sa earphone nyo kung gusto nyo mas mahina siya. Then, ito namang gain, yan yung overall volume. No? Kung gusto nyo hinaan yung pangkalahatan na volume, ito i-adjust nyo. Hihina lahat yan, yung sound effects, everything, pati yung music. Then, ito naman, yung reverb, syempre, or yung echo niya, pag tinaas nyo yan, mic check, 1, 2. So, pwede siyang konti lang, pwede siyang mataas. Hey! So, parang nasa simbahan or kuweba na. So, ito, depende yan sa song na kakantahin nyo. So, pwede nyo siyang i-adjust, pwedeng konti lang, pwedeng malakas. So, nasa preference nyo na yun mga idol. Then, ito namang SFX. Kapag ito nakababa tong SFX na to, kahit anong pindot natin sa sound effects mga idol, ay walang lalabas sa kanya. Once na in-on na natin to, yan. So, meron na siyang volume sa kanyang mga sound effects. Pwedeng mahina lang yung sound effects or pwedeng malakas siya. Kagandahan dito, yung volume ng music and volume ng sound effects ay magkaiba sila. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga controls dito sa taas. Simula tayo dito, yung low, tsaka mid, tsaka high na yan. Yan yung equalizer section para sa ating microphone. So, pag binabawasan natin yung high, mawawala yung treble or mababawasan yung treble nung microphone natin. Then, pag tinaas naman natin yan, mas tatalim yung tunog ng ating microphone. So, timplahin nyo yan according sa inyong boses dahil iba-iba tayo ng voice. Then yung middle, ito yung nagagawa niya. Mic check, 1, 2. Mas mataas ang middle, parang mas boxy yung kanyang sound. Then syempre yung low, yan yung bass. So pwede nyo taasan yung bass para mas makapal yung boses nyo or pwede nyo siyang bawasan kung gusto nyo naman na mas bright yung sound ng inyong vocal. So maririnig nyo naman yan mga idol. Ito naman delay, pag-uusapan natin yan mamaya dito yan. Then susunod, yung EQ na to, para yan sa music. So, mas sagad siya dito sa kaliwa, mas less ang kanyang treble. Mas sagad siya dito sa may kanan, mas mataas yung kanyang treble. Ito. Diba?
Very minor lang naman. Hindi naman sobrang laki ng changes niya pero magandang tool pa rin yun. Then ito namang anime is ito yung voice changer or pitch changer niya. Hello, mic check. 1, 2. Mic check, 1, 2. Mic check 1. So nakuha niya yung idea. Mentras pinipihit nyo pa ganun, palalim siya. Then ito namang LED, patayin natin yung ilaw para dito sa ilaw nung LED niya. So pag tinaas nyo yan, lalakas yung ilaw. So pwede nyo siyang i-adjust, pwede nyo patayin, pwede nyo lakasan. Then ito namang speaker na nakasulat, in case yan na may kakabit kayong speaker dito. Kasi di ba dalawa yung output niya? Isang monitor and isang sound. So yung volume ng speaker na to, ito, yung knob na to, para yan dito sa sound. If ever na may ikakabit pa kayong device dyan. So pwede kasi siya magdalawa. So isang earphone, pwedeng isang speaker na nakakonect sa sound system, pwede yun. Magkahiwalay sila ng control nung earphone, which is ito, and yung speaker na dyan sa sound. Pag-usapan naman natin yung section dito. Ito yung magiging mga effects para sa boses natin or sa microphone. So ito yung neutral, unahin na natin to. Kapag naka-activate ang neutral mga idol, kahit anong lagay mo ng reverb, hey, kahit isagad mo yan, walang lalabas na reverb sa kanya. So for example, ayan siya, naka-neutral. Pag nirelease natin yung neutral nito, hey. Then pag pinrest ulit natin, so wala na agad siya na reverb. So baba muna natin to. Then ito naman Britney, yan yung parang auto-tune. So pag inactivate natin yan, so yun siya mga idol, no? So pwede nyo i-combine yan sa reverb. Reverb na may auto-tune tonight. Yeah, di talaga ako magaling sa auto-tune. Tapos para ma-deactivate yun, press nyo lang ulit yung neutral. Tapos deactivate nyo rin kung gusto nyo magka-reverb ulit. Then ito naman, yung support, parang ano lang yan Ayun nakasagad yung reverb niya. Hey. So yun yung effect niya. Ayun. Then ito namang max, medyo kinocompress niya yung boses natin. Ayan, naka-max yung kahit nakababa to, piliin nyo na lang kung alin yung mas maganda sa boses nyo dyan. Then ito naman DJ mode. Ayan, yung kanyang DJ mode. Ayan, medyo dry yung sound ng mic na to. Parang sa mga radyo. So, pwede nyo i-activate yan kung gusto nyo magtunog DJ kayo sa radyo. Ayan. So, basta piliin nyo kung ano yung mas best na tunog sa inyong boses. So, mapipili nyo naman yan. Then itong intro version, para naman to sa mga naka-PC, no? Hindi nyo naman magagamit to usually sa live stream. Then Beautify, ayan, ayun yung effect niya sa boses. So, medyo nag-iiba yung texture, mas nagiging bright yung tunog ng vocals natin pag naka-on yung Beautify. Then yung delay, ito. Yung delay na to, ito yan yung pinag-usapan natin kanina, yung button dito. Kapag naka-activate ang delay, then yan, nakababa to 0, ibig sabihin naka-fastest delay yan. Kapag nagsalita kayo ay automatic, nahihina yung volume ng music. Yan, wala tayong ginagalaw pero every time magsasalita tayo, hihina siya. Then after natin magsalita, pabalik na yung music. So, napakabisa, di ba? Perfecto sa mga gantong style ng live streaming, yung more on DJ, more on malapapadudot kayo. Ayan, pwede yan, no? So, ayun siya mga lods. Then, ito naman yung remove. Kung may vocals yung music nyo, for example, ito tinatanggal niya. Pero again, depende sa song yon. May mga song na hindi gumagana to. Kaya I suggest kung kakanta kayo, hanap na lang kayo ng instrumental na galing sa YouTube. Then ito naman suppress. So yung suppress na yan para sa noise reduction. So right now, naka-off siya. Sinagad natin yung mic. Kung makapansin nyo, may madidinig kayo na noise. Then pag inactivate natin, so tinatanggal niya yung noise, yung mga ganon, no? Kung tahimik naman ang room nyo, kahit i-off nyo yan, wala namang problema, no? Hindi naman nakaka-affect yun. Especially kung may music kayo, hindi na madidinig yun. Then ito naman, yung section sa ilalim is voice changer yan mga idol. So ito yung kapre. Alright, sound check. Testing. Ayan, pwede yan. Pwede nyo ring ihalo to sa reverb. Mic check 1, 2. Hey, mic check 1, 2. So pwede. Then ito yung diwata. Ito naman yung tiyanak. Ito naman yung multo. Then ito yung wally. Ito parang robot siya. So para ma-deactivate yon, press nyo lang ulit para mawala siya. So yon yung middle section niya or para sa vocals niya. My money don't jiggle jiggle, it folds. So yun siya mga Lodi, no? Tapos sa kabila, eto, more on one shot siya, yung mga effects lang. Ayan siya. Ayan siya mga Lods, Anong magagawa? Laging Bikini me. Ayan siya mga Lods, Thank you po. And ayan.
Ayan ang King Sound Card natin mga idol. So ayan, kung gusto nyo ng pangmalakasan sa live streaming, go for King Sound Card. Di kayo magsisisi dyan, napakalinis ng sound dyan. And nadinig nyo naman mula kanina, diba? So alam nyo na, yung link nito is nasa yellow basket.